Dumadami ang mga NPA at adik ngayong panahon ng gobyerno ni Marcos. So tingnan po natin ito. Meron pong pinost si Pulong Duterte sa kanyang page. Ayan, nakikita nyo naman at meron pang blue check. So babasahin natin unti-unti. Pahayag ni Representative Paulo Duterte. Ako po ay nananawagan sa lahat na naging biktima ng mga adik sa droga at ng mga teroristang miyembro ng New People's Army na magsalita na. Ito alam natin, in the past, before manungkulan ang Duterte, specifically Tatay Digong sa Davao, kalat ang adik, kalat ang NPA. Nobody wants to go to Davao. Delikado dyan before. Kung hindi ka taga dyan at wala kang kakilala, huwag kang pupunta ng Davao. Nalinis po ni Tatay Digong yan. At pinatunayan ko, ako hindi po basta-basta naglalakad sa kalsada dahil alam nyo naman tayo ay maraming galit din sa atin dahil tayo political vlogger. Pero sa Davao po, pwede kang maglakad ng hating gabi. Very, very safe. Yan po ang nagawa ni Tatay Digong sa tulong ni Senator Bato na eliminate ang droga, na eliminate ang NPA na nararamdaman, na nakikita mo, napapamuhay. Hindi yung katulad na sinasabi nitong sila Torre na kino-compare niya yung sarili niya na si Bato nga 1-star naging PNP chief. Hindi po, hindi lang yun ang sukatan. Si Bato may napatunayan. Nahinto kasama si Tatay Digong ang droga at rebelde, komunista sa Davao. Ikaw, Torre, anong napatunayan mo bukod sa presscon? Wala. Meron kang aresto, illegal. Meron kang aresto, kidnapping. Meron ka bang masasabi, Torre, na nahinto mo ang droga sa nasasakupan mo? Meron ka bang masasabi, Torre, na nahinto mo ang NPA komunista sa nasasakupan mo? Anong sinasabi nyo mapayapa ngayon? Really? Saang part ng Pilipinas bukod sa Davao? Pwede mo paglakarin yung anak mong babae hating gabi. Walang bodyguard, hindi delikado. Ang ordinaryong Pilipino, kaya mong paglakarin babae hating gabi, hindi mababastos. Saan meron yan? Davao. Ginaya mo pa ang 911 ng Davao. Ang Davao matagal nang meron at epektibo. Bakit? Ang dami kong nakakausap. Even yung mga loko-lokong dayo, pupunta ron at manggugulo. Kasi nakakausap ko yung mga Grab drivers, sinasabi nila, isang tawag lang, andyan na. Ginaya rin ni Tory yan Sinubukan daw nila yung meron din silang 911. Halata naman, may media. Halatang stage. Ipakita mo na talagang doon sa may nangyari, may tumawag na 911. Yung totoong senaryo. Hindi yung parang reenactment, para kayo nagdadrama. Panahon na para hindi na kayo manahimik. Panahon na para mailantad ang tunay na kalupitan at panlilinlang ng mga kriminal at rebelding grupo na patuloy sumisira sa ating lipunan. Nananawagan na si Pulong Duterte. Yung mga naging biktima ng adik, kayong mga pulis na napatay ng NPA, yung mga kaanak ng mga pulis na napatay ng mga komunista, rebelde, mga adik, mapulisman, mapasundalo, mapa-ordinaryong Pilipino, magsalita na kayo. This is the time. Ang NPA ay isang teroristang organisasyon. Hindi sila mga biktima, sila ang dahilan kung bakit libu-libong Pilipino, mga sundalo, pulis, guro, magsasaka, kabataan ang nawawalan ng buhay at tahanan at kinabukasan. Mga pulis, pababalikin nyo ba ang NPA na pumatay sa napakarami nyong kamag-anak, kasamahan? Kaya ako wala akong tiwala sa NPA. Alam niyo kung bakit? Nagtatago Kung mabuti ang kanilang hangarin, bakit hindi sila magpakilala? Ako ay NPA. Diba? Pati yung mga kasamahan dyan sa politika. Alam nyo na kung sino yung mga yan. Alam nyo na kung sino ang affiliated na kulay sa NPA. Alam nyo kung sino dyan sa mga senador, sa mga congressman na sumusuporta at supported ng NPA. Hindi ko na po kailangan isa-isahin. Alam nyo kung sino-sino sila. Kaya sinasabi ko to parati sa SMNI namin, sa programa. Kami Banateros, I'm proud to say I am Banateros. Kasi kung wala kayong ginagawang masama, bakit hindi kayo magpakilala? May nakita na ba kayo nagsabi, ako NPA? Tama itong ginagawa ko. Meron nagpapakilala, dating NPA, na nagbagong buhay. Hindi yung,
NPA ako, pulitiko, nakaposisyon, NPA ako. Bakit? Maganda ang aming adhikain. Yung gano'n ba? Wala, 'di ba? Sa halip na makibaka para sa kapayapaan, ang dala nila ay dahas, pananakot at pangingikil sa mga komunidad. Ilan na sa inyo nakikilan ng NPA? Ilan na sa inyo ang napagtripan ng adik? Magsalita na kayo. Kasama ng kampanya kontra illegal na droga, ang laban kontra NPA ay isang laban para sa kinabukasan ng ating mga anak at sa seguridad ng buong bansa. Bilang suporta sa paninindigan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hinihikayat ko ang bawat Pilipinong biktima ng mga teroristang NPA at mga adik na magsalita. Tulungan natin si Tatay Digong. Alam naman natin eh. I'm not saying si Tatay Digong ay malinis, perpekto. Wala pong taong ganun. Pero kung patungkol sa pagsugpo sa mga adik at NPA ang pag-uusapan, wala ka nang masasabi kay Tatay Digong. Wala ka nang masasabi sa mga Duterte. Wala ka nang hahanaping apelyido kung hindi ang Duterte. Ang inyong mga kwento ay mahalaga. Kayo ang tunay na boses ng bayan. Huwag nating hayaang baluktutin ng mga terorista ang katotohanan. Meron tayong responsibilidad bawat isa po sa atin. Ako, kayo, ikaw, lahat po tayo. At kung kayo ay nabiktima, ang kapamilya nyo, mahal nyo sa buhay na biktima, responsibilidad po ninyong magsalita. Kapit lang kayo sa mga Duterte, I'm sure tutulungan po nila kayo. At yung talagang mga nabiktima, kung hindi po kayo makalapit sa Duterte, message lang po kayo sa akin. Ilalapit ko po kayo sa Duterte. Ito ay hindi laban ng isang tao lang. Ito ay laban ng bawat Pilipino na nagnanais ng kapayapaan at hustisya. Makakaasa kayo, kami ay handang makinig, protekta at kumilos. Sama-sama nating ipaglaban ang isang Pilipinas na malaya sa droga, takot at terorismo. Kaya alam nyo, wala akong katiwa-tiwala sa gobyerno na adik. Ayoko talaga. Ayoko ng rebelde, komunista, NPA, adik. Yan yung mga ayaw ko talaga. Ever since, hindi ako agree sa mga yan. Kaya, again, uulitin ko, kaya ang loyalty ko nasa Duterte. That is the very main reason. Because they are fighting drugs and NPA. At kahit kay Pastor Kibuloy, alam naman natin na kung talagang lantarang lumalaban sa mga NPA at rebelde, wala na po kayo makikita bukod sa Duterte, kundi si Pastor Kibuloy. Kaya nga ang respeto ko sa kanila, ang loyalty ko sa kanila sobra. Kaya nang sabi ko, wala ka nang hahanapin na apelyido kung gusto nyong masugpo yun, Duterte. At bukod sa Duterte, Kibuloy. Alam nyo po si Pastor Kibuloy, this is public knowledge. Nilaan niya ang SMNI para masugpo una itong mga NPA komunista na ito. At the same time, itong mga adik. No? Pero talaga ang focus, it's itong mga komunista. Kaya nga naman, yung mga komunistang politiko na slowly but surely ilalantad namin ang kalokohan nila. Ito mga politiko na ito na ginigipit si Pastor Kibuloy because we all know galit at sinusugpo ni Pastor Kibuloy itong mga NPA. At sila ay nasa isang grupo. Antayin nyo lang po. Kaya nga pilit nilang ayaw makabalik si Tatay Digong eh. Dahil delikado na naman itong kulay, isang kulay ng politiko, ng mga politika, grupo ng mga politiko. Alam nyo naman kung anong kulay ito na talagang may affiliation sa mga NPA. Kaya pag nakaupo si Tatay Digong at nakabalik ang SMNI in full blast, ang unang aasikasuhin niyan, pagsugpo sa NPA. Kaya grabe ang respeto ko sa mga yan. Antayin natin. Siguro naman, kung hindi ka bago sa politika, alam nyo naman yung panggigipit. And that is the very reason na kinakalaban din, hindi lang si Tatay Digong, kung hindi pati si Pastor Kibuloy. Next topic po tayo. Eto. Grijaldo. Ginantihan si Abante at saka si Dan Fernandez. Tingnan nyo, detention order versus Grijaldo, binawi na ng Quadcom. Hindi lang kay Grijaldo, pati na rin ata dito sa mag-asawang Attorney Roque, no? Yung kanilang contempt order, no? Pero tingnan nyo, ang tagal po na nakakulong, nakadetain
si Grijaldo. Anong napala nitong Quadcom? May nagawa ba silang batas? Napatunayan ba nila na with basis hindi yung sabi-sabi na may maling nagawa ito si Grijaldo? Kasi gusto nilang ipalaglag kay Grijaldo si Tatay Digong na hindi naman niya ginawa. Sa katunayan, ibinulgar pa ni Grijaldo para doon sa mga hindi nakakaalam, binulgar ni Grijaldo na ito si Abante at si Dan Fernandez bago umattend ng hearing kinausap muna siya. At may mga kondisyones di umano na pinapasabi sa kanya na hindi siya pumayag. Binulgar niya. Kaya kinontempt siya. So may napala kayo. Binawasan nyo lang, inalisan nyo lang ng karapatang pantao. Ito yung sinasabi, human rights kayo ng human rights story. Siya ang nawalan ng karapatang pantao. Ikunulong ninyo. Hindi dumaan sa due process. Ang korte nga bago ikulong, dinidinig ang buong magkabilang panig. Si Grijaldo hindi nyo pinakinggan ng maayos. Meron na kayong desisyon. Bawat sasabihin niya, binabara nyo lang. Kayo ang nagalit, parang kayo ang nagdemanda, at kayo din ang judge, at kayo din ang nagkulong. Yung pang-aapi nyo at pang-aabuso sa inyong kapangyarihan, ginawa nyo kay Grijaldo. Hindi niya deserve yan. Pagkatapos ng termino ng 19th Congress, inalis nyo yung contempt. Anong napakinabangan? Anong napatunayan nyo? Wala. Kinawawa lang nyo si Grijaldo. Pero alam nyo, ganyan talaga ang pagkakataon. May kasabihan. Ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. Yung iba ang tawag nila karma. Yung iba pa nga ang tawag digital karma. Bakit? Tingnan nyo. Anong nangyari kay Dan Fernandez? Talo. Anong nangyari kay Abante? Talo. Parehas malakas. Talo. Bakit? Kaya mag-iingat po tayo pag nangaapi tayo ng ibang tao. Nangaapi tayo dahil tayo ay nasa kapangyarihan. Iiwasan po natin mang-api kung tayo ay nasa itaas. Iwasan po natin mang-api kung tayo ay nasa posisyon, nasa kapangyarihan at nangaapi tayo ng maliliit. Abusado po yan sa kapangyarihan ng tawag dyan. Para kayong nakulam ni Grijaldo, para kayong nagantihan ni Grijaldo. Kaya ito, paalala lang sa ating mga kababayan, wag po natin kakalimutan. Pagka merong gumagawa sa atin ng masama, hindi naman natutulog ang Diyos eh. Wag natin ilalagay ang batas sa ating kamay. Mag-iwan tayo ng pagkakataon na ang Diyos ay ipagtatanggol tayo. At mas matindi pag ang nagtanggol sa atin ay Diyos. Kaya ito nga, kita nyo, ang bilis oh. Ang bilis. Tingnan nyo nangyari. Sa mga nang-api sa Quadcom, especially to si Dan Fernandez, tsaka si Abante. Tingnan po ninyo. Kung kayo, nirespeto nyo si Grijaldo, you handled it like a man, you handled it like a man of God, you handled it like a human being, a man with backbone. If you handled it like a mature person man lang, at least to the very least, a matured person, yung sitwasyon ni Grijaldo, baka panalo pa kayo eh. Anong ginawa ninyo? Ginipit nyo si Sara, ginigipit nyo yung mga vlogger, nagpagamit kayo kay Tamba. Look what happened to you. So mag-iingat po. Mag-iingat po. At kaya nga ako, alam ko, unti-unti na nakita nila itong mga politiko ang lakas ng Duterte. Nag-backfire. Kaya sinasabi ko, magsi-shift of power. Marami na pong, this coming 2028, marami nang papanig sa mga Duterte dahil presidential election na po. Wala nang maitutulong si Tamba at si Marcos, si BBM sa kanila kasi magpapalit na po ng liderato. I-exit na po si BBM. Kaya lilipat na yung power. Again, lalabas ang katotohanan.